mag-interpret o magbasa ng isang riser XLPE. Okay, yung ito, andito yung 80 mm na kable. So ayan yung simpleng paliwanag base dun sa pag binasa natin to sa riser diagram, receptacle panel, tapos sa MBSG natin bago pumunta ng, so ito yung halimbawa ng mga, so ito yung private pole, tapos ito volts na yung voltahe ngayon dito. Okay, so dito na rin nakakonect yung dalawang generator. Okay, so itong generator, kung titingnan natin, pag binasa natin to sa riser diagram, ibig sabihin niya yung rating niya ay 400 volts 230 din. Okay, na dalawang 800 kilowatt na standby genset, tapos meron silang sariling ECP. So sa actual, pwedeng mabago yan kung meron pa silang generator panel. Nagbabago rin ito kapag malaking building na, kasi karamihan sa mga nakikita nating generator ay mga nakasynchronize na. Okay, so sana tayo. So ito, basahin natin. So ibig sabihin naman ng kable niya dito, yung size ng kable niya ay 4 na Z13. Okay, ano ba yung Z13? Bakit yung isa Y13? So para malaman niya, babalik ka lang dun sa wiring legend. Okay, so check na natin. So eto, diba Z13? So kung titingnan natin, yung binatong kable papuntang generator ay fire rated cable na. Ito yung mga cable na kulay pula. Okay, so fire rated na sila, hindi basta-basta nasusunog, kasi nakakunik sila sa emergency. Okay, so Z13, ibig sabihin nun 250 mm square din yung kanyang size ng kable. Okay, nakuha po ba? So check pa natin. So eto, 250 pala dito yung dinadalaw yan ng 400 volts 230 na cable. So 250 rin pala to na fire rated cable, ibig sabihin yan. So pupunta sila sa LBSG. So yung LBSG, ito yung tinatawag na low voltage switchgear. Okay, so check naman natin yung halimbawa ng sample ng isang LBSG. So ito siya, yung sample ng isang LVSG. So makikita natin dito yung mga sariling compartment. Okay, so dyan nakalagay yung mga monitor. Yan. So dyan natin susukat, nire-reading niya syempre yung konsumo ng bawat feeders. At dito na rin naka-install yung sinasabing ETS. Okay, so sa malalaking building, ang ETS na ginagamit ay automatic. Okay, kung saan combine rin siya ng manual. So ito, may mga selector. Yung nakalagay namang mga breaker dito, mga masters, is combine na rin ng mga ECB, yung mga air circuit breaker. Tapos kadalasan dito, andito na rin yung capacitor bank sa loob niyan. Yan, sa dulo na yan. Kung titingnan natin itong LVSG, low voltage switchgear, dito na pumapasok yung supply galing transformer at yung supply papuntang generator, yung sinusupply ng emergency generator. Okay, so halimbawa andito yung transformer sa likod dito, magsusupply ngayon dito yan. Okay, tapos si genset naman
nakaabang din yung supply niyan. So mamaya makikita natin sa one line diagram yon. So ano ba itsura ng ECB o yung mga air circuit breaker sa loob nito? So check natin. So ito siya mga master, yung halimbawa ng mga air circuit breaker. Ganito ang itsura. Okay? So combine na yan ng mga distribution panel. So magdi-distribute na yan kung saan-saan. Sabihin yung ibabato niyang voltahe ngayon sa mga electrical drum ay 400 volts na. Okay? 400 volts to 30. So ito yung halimbawa ng mga air circuit breaker na laman ng mga LVSG. Baka hindi nyo pa pala napanood mga master yung video natin sa kung paano mag-crank yung rack in rack out nyan. Meron akong video nyan mga masters. Eto, panoorin nyo na lang para magkaroon kayo ng idea, lalo na sa mga baguhan. Baka kasi mapunta kayo sa isang building at magkaroon ng troubleshooting. Maganda na yung meron tayong idea, di ba? So panoorin nyo na lang ito. Okay, so nagkaroon na tayo ng idea dito. Okay, so dahil nalaman na natin kung saan pumasok yung kable at pumasok sa MVSG, tapos transformer pumunta ng LVSG, tapos nakita rin natin na merong dalawang generator. Okay, kung saan yung cable niya ay fire rated cable. So dito kung babasahin natin, ibig sabihin naman ito mga master ay may tumakbong Y13. Okay, nakabali papuntang MCC. Yung MCC naman, ito naman yung mga motor control center kung saan nakakonek na yung mga chiller, yung mga pumps at mga cooling tower. Dito na kadalasan nakakonek yung connection ng mga HVAC supply. Okay, yung mga malalaking aircon. So basahin pa natin dito. So ito, ibig sabihin naman ito naman yung riser feeder. Okay, na galing LVSG. Nag-feed siya galing LVSG. So doon na naghiwa-hiwalay ng supply. Okay, so binatuan niya na yung mga MDP ng bawat floor. Ito. Okay. So kung titingnan natin bakit ganito. So ito yung mga ang sinusuplayan kasi nito mga masters actual, wala lang kasi akong picture. Is mga tenant na. Okay, mga tenant yung sinusuplayan nito. So syempre naka-metro lot yun. Tapos yung binabato niyang kable, yung binato niyang kable papuntang mga tenant is Y10. So yung Y10 makikita nyo lang din kanina yung sa legend ng wire ito. So Y10 halimbawa, Y10 ilan yun? 125. Okay, so ibig sabihin itong kable na to ay 125 daw yung size ng cable. Ano naman yung splice box? So splice box naman, halimbawa dyan binato ni LVSG yung size ng ito, riser feeder A. So ibig sabihin yan, yung riser feeder A nakable, didiretsong ganun hanggang ground floor. Tapos yung MDP is CA lang na panel, yung distribution panel, magtatap lang yan dito. Okay, tapos didiretso ng ground floor, dun din magtatap si MDP. Tapos ganun din, babatuan na naman yung mga tenant na supply. So MDP, main distribution panel, yung ECA, ito naman yung second floor, at yung sa baba naman is ground floor. So typical na yung kanyang distribution. Okay, so check nga natin yung iba. So ito naman, check natin to. Asan to? Itong
ito. So DP distribution panel AD3, ibig sabihin admin load naman ito. Okay, so admin load naman. So andyan na yung pressure pump, booster pump, riser na to. Tumakbo na yan sa mga electrical room. So doon na yan doon niya na sinupply yung mga main distribution panel ng bawat floor. Okay, so ano ba bang pwede natin mabasa dito? Ito ganun din, TP distribution panel admin load number 1. So LP lighting panel, RP receptacle panel. Tapos sa admin load nakakonect din yung mga escalator, okay, tsaka mga air handling unit. So hindi mo pwede connect yan sa tenant kasi kapag kinonnect mo yan, yung consume mo nitong mga to makukuha ni tenant. So dapat separate yan. So basic lang din, di ba? So, check pa natin. So tandaan natin, ito yung ground floor, ito naman yung second floor. So halos typical lang yung kanilang mga connection, yung kanilang feed ng kanilang mga cable. O ito, deep rin dito, kaso number 2 na siya. Then ito naman, ito, so electrical room naman. So LP, RP, same lang din. Tapos yung lighting panel, redundant. Tapos merong supermarket. Okay, binaton niya ng supply yung supermarket. So kung titingnan natin dito, yung supermarket ay hindi siya kumuha sa mga MDP, nagsarili siya. So checkan natin supermarket, ito baybayin nga natin. Ayun, may sarili siyang kable galing LBSD. So ibig sabihin kahit magpatay ka ng supply sa electrical room ay hindi maapektuhan yung supply dapat ni supermarket, kaya may sarili siyang ECB sa may LBSG. Okay, kumbaga yung LBSG hindi na tumakbo ng electrical room, dumiretso na sa kanya. Yan, sa supermarket sarili niya yung feeders, yung riser feeder. Tapos kung titingnan din natin dito, andito naman yung connection ng ETS, ito. Okay, zoom nga natin. Yun o. So andito na connection ng ETS ng 50 HP fire pump at jockey pump. So hindi siya nakakonek dito sa mga typical na MDP. Tumakbo siya papuntang LVSG. So ang tumakbong kable naman doon is Z din. So kapag Z, diba fire rated cable, so Z13. So check natin Z13 asa na. Ayun o, so set din na 250 square millimeter na fire rated cable. Okay, so kung meron pa ba tayong babasahin, so check pa nga natin. Saan na yun? So alas pare-parehas na. Okay, oops, nangyari. Okay, so ngayon dahil nalaman na natin yung pagbasa ng sample riser diagram, punta naman tayo sa one-line diagram para magkaroon ng idea yung mga baguang electrician sa atin. So ito ngayon yung one-line diagram. Yan. So kung titingnan natin sa utility, 13.8 yung pumasok. Tapos pumasok nung LBS o load break switch tawag dito. Tapos pumunta ng PCB. So checkan natin tong service entrance. So ito siya mga master. Yung halimbawa nung kung saan unang papasok yung 13.8. Okay? So kung makikita natin dito, ito yung side elevation ng
poste nung customer, ito naman sa utility. So check naman natin sa actual. So ito siya mga master, halimbawa nung poste. Okay, kung saan pumasok yung 13.8. So dito natin makikita yung XLPE cable. Ito yung kanyang entrada. Okay, so ito yung private pole, tapos ito yung customer, tapos ito naman sa utility. So dyan papasok yung 13.8. Okay, base sa one line diagram kanina at sa RSR natin. So yung voltage na papasok is 13.8 or 13,800 volts. So face to face yan. So ito yung sa pinunta natin kanina, yung sinilip natin na poste. Ito yan. Tapos ito naman yung sa MBSG. Okay, ito naman yung transformer. So ito yung dalawang generator mga master. Yan, natin dito. Yan. So ito. So andito yung capacitor bank. So makikita natin dito merong electrical, mechanical, interlock. So ito, ibig sabihin naman ito yung mga current transformer. Tapos merong metro. PT, ito yung potential transformer. Okay? Tapos may fuse yan. Dito ngayon yung mga racer feeder kanina na bumaba sa mga electrical room, supermarket, MDP, tsaka admin load. Ito yung mga air circuit breaker. Okay? Tapos andito yung ETS. Ito. So control dyan ng automatic tsaka manual. So ito yung sa genset 2 yung pumasok dito. Ito naman sa genset 1 pumasok dito. So merong ETS ito. So tingnan natin, meron dito mechanical interlock na. Okay, halimbawa nag-down ka dito, nagkaroon ng problema, so pwede mo magamit ito. Okay, i-on mo lang yan, depende sa demand kung kakayanin ng generator mo. Okay, so sana nagkaroon tayo ng kunting idea, at kung mayroong hindi naintindihan, comment nyo na lang mga master. Hanggang sa susunod ulit natin vlog. Thank you. 아침을 깨우는 네 목소리, 머리를 빗는 네 빗소리, 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리, 전해지는 전생고, 너무 아름다운 너희들로 조금만 더